na papuri at pasasalamat. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Sa nakakapakinig po ng pampalakas tinig na ito, narito po kami upang magbahagi ng mabuting balita. Ang pinakalayunin po nito ay magkaroon na mailapit yung ating maayos na relasyon sa Panginoon sapagkat sinasabi po ng Biblia na sa Romans 3:23 na lahat tayo ay makasalanan at walang nakaabot sa mga bagay ng Panginoon. Ngunit ganun pa man nakikita po ng Panginoon kung ano yung ating destiny, kung ano yung ating mga patutunguhan sa ating buhay. Kaya po mayroong pagbabahagi ng mabuting balita. Dito po ay nagbibigay po ang Panginoon, kumbaga, nandiyan sa atin. Bagamat sinabi nga na tayo makasalanan, ngunit dahil doon ay tayo hindi karapat-dapat sa Panginoon, ngunit binibigyan po tayo ng chance ng doon na tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. At ang pinakalayunin po nito ay mamaya po ikaw kaibigan, interesado ka sa mga bagay na ito, ay igagay kita sa panalangin at tayo kitang ipanalangin. Kung paano ang ating mga kaibigan na nagpatotoo ay maaari mo din maranasan yung mga ganong bagay sa iyong buhay. At bago po ako magpatuloy, nais kong basahin po dito. Kukuha po kasi ako pangalan. Ay, ginawa ka bang kan? Vlogger? Katunayan na tayo po ay mahal ng Panginoon. Sabi nga po kanina, bagamat tayo makasalanan, ito po yung solusyon ng Panginoon na bukas yung kanyang pintuan ng biyaya sa atin. Sabi po dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang mga salita ay pinagpala niya. Ito ay matutupad sa buhay ng bawat isa sa amin. Sabi nga dito sa mga sasampalataya. Napakaganda po ng sinasabi dito, bagamat sabi ko nga kanina doon sa Romans 3:10 at 3:20 na sinasabi na lahat tayo makasalanan at hindi karapat-dapat ng Panginoon. Ngunit ang sinasabi po dito ay nais ko pong ipaunawa sa inyo na gayong inibig pa rin tayo ng Diyos at ngunit ang sabi po dito ang mga sumampalataya. Ang mga sasampalataya sa mga bagay na ito ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di po ba napakamagandang bagay na yun? At sinabi pa na hindi ka na mapapahamak. Ngunit nais ko pong balikan ang talata kanina sa Romans 3:23 na sinasabing tayong lahat ay makasalanan. Alam naman na po natin na sa ating pong gobyerno kung ano yung naging destiny ng makasalanang tao na lumalabag sa ating gobyerno. Kung hindi po yan sa sementeryo ay sa kulungan. Yan po yung realidad ng ating buhay. Ngunit, ang katotohanan po, narito po yung pag-ibig ng Diyos. Sinugo niya yung kanyang bugtong na anak na kung sino mang sasampalataya ay magkakaroon ng chance. Binibigyan po tayo ng chance ng Lord na tayo ay makabalik muli sa kanyang kaharian. Tayo ay makaranas ng mga pagkilos na katulad ng ranasan ng aking mga kasama na kung saan nakalaya sa mga bisyo, nakaranas ng kagalingan. Yan po yung aming pong mga karanasan. Kami po ay grupo ng mga lalaki at babae nakaranas ng pagbabago ng buhay. Kagalingan, yan po ay hiwaga na mula sa Panginoon. Na kung saan sa kanyang biyaya na ito na bukas na pintuan sa ating mga buhay ay binuksan din namin yung aming mga buhay sa Panginoon na kami ay magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Katunayan po sa bawat isa po sa atin ay kumakatok ang Diyos. Ito nga po yung kanyang solusyon. Na kung saan, sabi po dito sa Revelation 3:20 na ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa ating mga puso. At kung sino man ang magbukas sa Kanya, ay hahapong kasalo mo siya at kasalo Kanya. Ibig ko sabihin, napakagandang bagay po na tayo'y pumasok po sa mga bagay ng Panginoon sapagkat sabi ko nga po kanina, tayo po binibigyan ng pagkakataon. Bukas ang pintuan ng Panginoon ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang pagliligtas,
ng kanyang tulong sapagkat yung sabi niya na kahapong kasalo ka at kasalo mo siya ay kaibigan, hindi ka magsusulo sa laban ng buhay sapagkat alam ng Panginoon yung kalalagayan natin. Lahat tayo ay merong binabaka sa ating buhay, lalo na po kung tayo ay walang maayos na relasyon sa Panginoon at malayo sa Panginoon. Ngunit andito po ang salita ng Diyos ay nagpapaanyaya sa atin upang tayo ay magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Ito po yung aming dinadala sa inyo, yung mabuting balita. Kaya ikaw yan, kaibigan, nais mo ang mga bagay na ito, gusto mo rin maranasan yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, gusto mo ring maranasan ang pagbabago ng buhay, makaranas ng kagalingan kung meron man dyan mga sakit karamdaman, kaibigan, hindi yan mula sa Panginoon, yan ay mula sa kaaway ng Diyos. Kaya ang mga bagay na ito ay silbing daan upang ikaw ay mabigyan ng kagalingan ng Panginoon. Kami rin po ay nagbibigay ng libreng panalangin at mamaya lang po yan, mag-approach po kayo. Pagkatapos po ng gawain na ito, kami po ay nagbibigay ng libreng panalangin na kung saan diyan po nagsimula na maranasan namin yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Yan po ay isang hiwaga sa ating buhay na kung saan meron pa pong himala. Dahil siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na nagbibigay ng patuloy na pataon sa ating mga buhay. Sabi nga po sa Revelation 3:20 na siya, kaibigan, ay kumakatok sa iyong puso. Pagbigyan mo lang siya katulad namin kung paano kami nakaranas ng kagalingan, pagbabago sa aming buhay, ay nais kitang ipanalangin, kaibigan. Ito yung pinakalayunin. Dito kami nagsimula sa panalangin ng pagsisisi at pagtanggap. Kumilos ang Panginoon sa aming buhay. Naranasan namin yung mga bagay na ito. Kaya po ito ay aming ibinabahagi. Yung po inyong narinig na mga patotoo, hindi po para ipahiya yung amin pong mga sarili, kundi po sinasabi po namin yun dahil kami nga po ay nakaranas ng hiwaga, ng kabutihan ng Panginoon na baguhin yung aming mga buhay at ng kagalingan. Kaya kaibigan ko, ikaw yan, nais kitang ipanalangin. Sige po kaibigan, habang busy ka, nakikinig mo ang pampalakas tinig na ito, sabayan mo ang panalangin nito. Ito'y may makapangyarihang pagkilos sa buhay mo na gagawin ang Diyos. Kaya kaibigan ko, pwede kang tumigil sandali. Nais kitang i-guide sa isang panalangin, pangyarihang panalangin na maranasan mo ang kagalingan, pagbabago ng buhay. Sisimulan ko na, kaibigan, sabihin mo yung panalangin na ito, panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sabihin mo yung ganitong panalangin. O Panginoon, marami pong salamat sa iyong biyaya ng pagliligtas, kaligtasan at kagalingan. Ang chance na binibigay mo sa buhay kong ito. Bagamat ako ay makasalanan at di karapat-dapat. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat kong kasalanan. Tinatanggap ko po sa aking buhay ang Panginoong Hesus na siyang nagbayad ng aking mga kasalanan. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian diyan sa langit. Ito po yung aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Congratulations kaibigan, kung tinanggap mo yan yung panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sabi nga na sino man sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya siya ng karapatan na maging anak. Dahil ang anak ng Diyos po ay ang Panginoong Hesus lang. Dahil sa panalangin na yan, sabi ko nga kanina, makapangyarihang panalangin, pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Ikaw ay pinapaging anak at kaibigan, unawain mong mabuti. Kung ikaw ay anak, pinapaging anak, doon ka lang magmamana ng kaharian ng Panginoon. Yan po ay amin pong pinapanghawakan. At
Nais kitang ipanalangin, kaibigan, personal, ako na lang yung mananalangin. Dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, tinataas ko po sa iyo ang mga taong narito, nakapakinig na yung mga salita, especially yung mga tumanggap sa iyo, Panginoon, at mga tatanggap pa, kung sila ay magsipanalangin sa iyo, Panginoon, o dinggin mo yung kanilang mga daing, buksan mo yung kanilang puso at kaisipan sa iyong mga salita, sa iyong pagliligtas na ginagawa, Panginoon. Lord God, bigyan mo sila ng kaunawaan, Panginoon, Lord God, patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Dakilang Diyos, idako mo sila sa iyong mga gawain, O God, upang matutunan, Panginoon, kung paano magkaroon ng maayos na relasyon sa iyo at magmana ng buhay sa iyong kaharian dyan sa langit. Ama, pinagtatagubilin ko sila sa iyo, sa iyong makapangyarihang pagkilos, ang bawat isa sa amin at aming mga gagawin pa. Ito po yung aking panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At kaibigan, hindi namin kayo iiwan na parang wala lang kung interesado ka sa mga gawain ng Panginoon sa pagpapatuloy sapagkat meron tayong dapat na design na hanapin ang salita ng Diyos at maunawaan natin yung salita ng Panginoon sapagkat yan din ay utos din ng Panginoon na tayo'y aralin natin yung pagliligtas ng Panginoon na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At ibibigay ko po yung pagkakataon kung saan sa aking kasamahan na doon po ay pwede kayong pumunta sa mga gawain ng Panginoon upang ipagpatuloy ang nasimula na ito na ngayon ay binuksan mo ang pintuan ng biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling at pagbabago ng buhay mula sa ating Panginoon. Yun lamang po. Salamat po. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan po mga kaibigan, napakinggan po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya kaibigan, ikaw yan, sumunod ka sa panalangin na yan. Kaibigan, dyan din kami nagsimula na kung paano tanggapin namin sa amin pong mga puso na pagarian kami ng ating pong Panginoong Hesus. Nakita namin yung kaibahan ng dati namin pong mga buhay sa aming buhay ngayon na kung saan naglilingkod at nakakilala sa Kanya. At muli mga kaibigan, nais namin ipaunawa sa inyo na ang aming pong ginagawang ito ay hindi anumang pagtataas ng anumang aming mga reliyon, bagkus pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, kung nais mo pang patuloy na kilalanin ang ating pong Panginoon, kaibigan, ang aming pong church ay nag-aanyaya sa inyo kung saan patuloy na makilala o sama-sama natin kilalanin ang ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Kaibigan, ang aming church po ay matatagpuan bilang formalidad po na pagpapakilala sa inyo. Ang aming pong church ay matatagpuan sa pagitan po ng Petron at ng SM. Sa likuan po ng mga baby bus, makikita nyo po doon ang unang building, ang Green Square Building, at matatagpuan nyo po doon sa second floor ang The Potter's House Christian Center. Ngunit mga kaibigan, lagi namin pinapaunawa sa inyo na hindi ito pagtataas ng aming relihiyon, bagkus pagtataas ito sa Diyos na kung saan nagbago sa amin po mga buhay. Ganon din mga kaibigan, nais namin mag-anyaya sa inyo na meron kami mga church service. Ito po ay linggo ng umaga. Meron po kaming 8:30. Ito po ay ang Sunday School Adult Service. Ganon din po. Meron po kaming 10 ng umaga. Ito po ay ang worship service. Ganon din po mga kaibigan. Kung hindi naman po kayo available ng umaga, meron po kaming 6:00 ng gabi. Ito rin po ay worship service. At ganon din po mga kaibigan, kung hindi po kayo available ng Sunday, meron din po kaming church service ng 6:00 ng Wednesday. Ito po ay worship service din. Kaya mga kaibigan, sama-sama po natin kilalanin ang ating pong Panginoong Hesus. Kung nais nyo rin po maranasan yung pagbabago ng buhay, yung kagalakan, yung pagmamahal, at yung lubusang kaligtasan o pagbabago ng buhay sa buhay ng tao. Ganon din po mga kaibigan, kung nais nyo po magpa-Bible study o nais nyo pong kilalanin ang salita ng Diyos sa inyo pong pamilya, ang approach nyo lang po ang bawat mga kasamahan ko at willing po kami mag-Bible study sa inyo, anuman po ang inyong bahay o anuman po ang inyong status sa buhay. Ang mahalaga po ay pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Ganon din po mga kaibigan, nabanggit sa inyo ng aking kasamahan na ang Diyos ay naghihimala sapagkat produkto po ako ng himala ng ating pong Panginoong Hesus. Wala po ako sa inyong harapan kung hindi po dahil sa himala ng ating pong Panginoong Hesus.
kung nais nyo po magpapanalangin, kung meron man po kayo mga sakit karamdaman, mga kaibigan, ang approach nyo lang rin po ang bawat mga kasamaan ko. At willing po kami na makapagministeryo sa inyo at libre po kayo na maipanalangin. Kaya sa amin pong pagtatapos sa umagang ito, nais ko po na manalangin para sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig mo, Mang Banal, na tinanggap namin sa umagang ito, sa pagkakataon, Panginoon, na matanggap namin, Panginoon, sa amin po mga puso, ang iyong salita. O God, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, o God, mga kaibigan namin na naririto, na nakapakinig ng iyong salita. O Amang Banal, kayo ang kumausap, Panginoon, sa kanila po mga puso. Kayo, Panginoon, na magpala, Panginoon, sa kung anumang mga kabuhayan nila, Panginoon, o God, mga negosyo, Panginoon, na naririto. O Amang Banal, kayo din, Panginoon, na malayang mag-ingat, Panginoon, sa kanila po mga buhay. Kayo ang lubusang magpakilala sa kanila personally. At Panginoon, pinagkakatiwala namin sila, inilalagay namin, Panginoon, sila sa iyong makapangyarihang kamay. Sa iyo lamang, O God, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa maikling pagbabahagi ng salita ng Diyos sa gawain na ito. God bless po para sa bawat isa. Nangalay ka ba? Tiningala ko para makuha yung positive. Pag ako pantay. Thank you for watching. Follow for more. Kaya tiningala ko lang. Yan po ang ating photographer. Oh. Kaya pag nakatingala. Kasi binibidyo ko pantay pa ayaw niya, gusto niya katingala. Thank you po. God bless. God bless.